na raw mas sasaya pa sa magkasintahang Rachel at Michelle mula Talaingod sa Davao del Norte matapos kasi ang mahigit isang dekadang pagsasama. Nitong Biyernes, sa wakas, haharap na sila sa dambana. Pero bago pa man magsimula ang seremonya, may nangyaring aberya. Habang nagmamarcha kasi ang groom na si Rachel papuntang altar, biglang lumindol. Nakatayo lang po ako. Nakatingin ako sa ibabaw kasi naratol na ba. Ang bride na si Michelle nanatili raw kalmado. Nag-ano lang ako doon sa poste ng simbahan, sabay dasal na sana huminto na yung lindol. Habang ang mga bisita nagtakbuhan palabas ng simbahan. Mga bata! Mga bata! Baba lang! Baba lang! Baba! Nag-iiyakan na, naghahanapan na ng mga anak. May isang ninang kami na hinimatay. Bihikuan lang! Ang pader ng simbahan parang kinakalampag. Ang hindi kasi nila inasahan sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib, sakto ring araw at oras kung kailan lilindulin ng magnitude 7.4 ang Davao. Panic na, tapos na kuan namin sir kung madayon pa ba ang kasal o dili. Sabi ng pare, sa labas na lang daw ituloy yung kasal. Baka may inaasahan pang mga aftershocks. Sabi ko, kahit saan sir, basta matuloy. Sina Rachel at Michelle pumuwesto na lang sa harap ng simbahan at doon nagpalitan ng kanilang wedding vows. Kahit pa paano natuloy din. Kahit pa may mga pagsubok na dumating, kahit na may malakas na lindol, sira-sira yung simbahan. Bisan pag lindol ng bubaha sir, di gano'n mapungan. Siyempre ako masagi bakasyon, di humagin ako siya. I love you. Love you too. Sa mga karatig bayan naman, parang katapusan na ng mundo. At ang epicenter ng lindol, pupuntahan natin mismo sa bayan ng Manay sa Davao Oriental. Hindi lang isa kundi dala-dalawang malakas na lindol ang tumama dito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon. Ilang schools po damage sa Odari? Over 100 in Manay, Ma'am Jessica. 38 are totally damaged. Ang pagpapatuloy ng espesyal naming ulat tungkol sa lindol na tumama sa Mindanao. Sa aming pagbabalik. Hindi pa man tuluyang nakababangon ang ating mga kababayan sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu noon lamang nakaraang linggo. Grabe kusuga! Isa na namang malakas na lindol ang naminsala. Sa pagkakataong ito, sa Davao Region naman sa Mindanao. At mas malakas pa ito, magnitude 7.4. Ang mga transformer sa poste ng kuryente sa kalsadang ito sa Davao City sumabog. Ang mga paninda sa palengking ito parang winawasiwas.
Halos yanigin naman ang eskwelahang ito kung saan may pasok pa man din ang maraming estudyante. Sa Tagum City sa Davao del Norte, na videohang pagewang-gewang ang flyover. Tawan dagat niubas. Pati ang dagat sa Mati City sa Davao Oriental, biglang umatras. Ang Office of the Civil Defense agad nag-issue ng tsunami alert. Oh, nimbalik ng dagat, nimbalik na. Mabuti na lang at hindi naging ganon kamapaminsala ang pagbalik ng tubig. Humusugol! Ang lakas ng lindol, ramdam din sa ilang karatig rehiyon, gaya sa San Miguel sa Surigao del Sur, sa Caraga Region, kung saan may mga nawasak na mga bahay. Nagkabitak-bitak din ang kalsada. Lord, ako mga anak, Lord! Ang mall na ito sa Butuan City, Jesus, God, Lord! unti-unting kumakalas ang ilang mga bahagi. Lord ka, Lord! Sus, lubla, mama. Hawak yun, ha? Hawak, hawak. At parang patikim pa lang yan. 10 oras lang kasi matapos ang magnitude 7.4 na lindol. Nasundan ito ng isa pa, magnitude 6.9 naman. At hindi raw ito aftershock lang, kundi lindol talaga. At ang tawag sa pangyayaring ito, doublet earthquake. Isang araw matapos yanigin ng doublet earthquake ang Mindanao, lumipad ako pa Davao. Doublet! Hindi lang isa kundi dala-dalawang malakas na lindol ang tumama dito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon. Yung una, umaga at magnitude 7.4. Yung pangalawa, gabi, magnitude 6.9. Pero ang nakapagtataka rito, konti lang yung nakikitang damage, at least dito sa munisipyo. Sabi ng mga taga rito dahil daw hindi pa masyadong commercialized yung kanilang bayan at kukonti pa lang yung mga matataas na istruktura. Gayunman, marami pa ring gusali, mga tahanan ang nagtamo ng pinsala. Salamat sa Diyos na minor injuries lang yung tinamo ng mga residente ng Manay, kahit sila po yung talagang napuruhan ng malakas na pagyanig ng lupa. Na-discharge na lahat, Dok, ano ho? Yung iba nag-voluntary discharge kasi maybe they want To go to their houses na. Magandang tanghali po! Sa aking paglilibot, nadatnan ko ang wasak-wasak na bahay na ito, pagmamay-ari ng pamilya ni Nanay Vilma. Kumusta po kayo? Sa awa ng Diyos, malungkot, ma'am. Oho. Mukhang malakas po yung tama na lindol sa bahay niyo, no ho? Nandun ako sa likod, naglalaba. Tapos Yung ho? mama ko, andyan, nakaupo. Mm. Pag ganun na nang nag-shake na yung lupa, Mhm. tumakbo ko pag ganito, hinanap ko yung aking mama. Mhm. Kasi dalawa na lang kami dito sa bahay. Nag-ano na yung mga ano sa taas, hindi naman siya na sagasaan ng ano. Hindi siya natamaan po Hindi. ng mga bato? Opo. Oh, nasa na po yung mama niyo? Andoon na, pinabakwit na namin doon sa bundok. Oh, yun na ho ba pinakamalakas na naranasan Yun, niyo? opo. Kasi Palagi ba- naman naglindol dito, pero yun ang talagang pinakamalakas. Hindi na ho pwedeng tirhan tong bahay niyo? Oh. Sa isang eskwelahan, naabutan ko ang inspection na isinagawa ng 4 na cabinet secretaries. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara, at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. The initial assessment is at least for structural issues, infrastructure issues. The roads are passable, the bridges are passable. Right now, at least goods and relief can flow into the affected areas, especially in Davao Oriental from Davao. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the 2 doublet daw ho, dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu. No? But we will leave that up to
to the Experts. FIVOX and the expert. Tama ho ba isipin na dahil handa yung mga tao o sanay na sila sa lindol this part of Mindanao, kaya wala hong masyadong casualties and damage Katulad to ng property? sinabi ni Sec Vince kanina, hintayin siguro natin kung ano yung tama talagang assessment. Pero siguro, dahil na rin sa biyaya ba ng Diyos, nagpapasalamat kami na hindi masyado malaki ang danyos. Ilang schools po damage, Secretary? Over 100 in Manay, Ma'am Jessica. 38 are totally damaged. I think the next week is important for assessment. Makita talaga ano yung usable pa, ano yung hindi na usable. Secretary Gatchalian, ilan po ang affected na families, Ang individuals? total affected as of this morning was 83,000 families. Pero ang nasa loob ng evacuation center, around 7,000. Pero the numbers are moving kasi may iba lumalabas, umuwi na sa mga tahanan nila. May mga bahay na nasira, pero they were really preemptively evacuated. We have around 100,000 family food packs. Kahapon dinidistribute na yon, and then ngayon tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi bababa sa 7 ang namatay. Kabilang na ang 3 mga minero mula Sitio Gumayan, Barangay Kingking sa Pantukan, Davao de Oro na ayon sa ulat na tabunan habang nasa minahan na landslide. Isa sa kanila ang 28 anyos na anak ni Clarita na si Noriel. Gahapon ramang ko sa hapon nagkuang ko sa akong anak, nakabati ko sa kuan nga kanang kuan daw ako daw anak na datugan daw mo tong nagkarakara kong apas dire para lang ko makakita sa akong anak. Naghinihila ko dihag taman unya naglimbag-limbag ko. Nang mapinanggaon yun na siya sa ginikanan mo nang dili ko makadawat nga makuhaon na sa Ginoo sa kuha. Sakit yun, ma'am. Makuhaan tag anak nga pinangga na ako na nga maudyoy na katabang sa akong. Ang kasamahan namang minero ni Noriel na si Johnny, suwerteng nakaligtas. Ulit lang kong linog. Kasi suga, kapanampit ko, Ginoo, tabangin ko. Aron mo dagan, makatago. Sos, ito nung sa gitaguan, nag-war down, nalubong ulo na ko nabilin. Risky ko, kalot, ito na ko nakamata. Salamat po sa Ginoo. Gitagab ako kinabuhi. Secretary Dizon, okay pa ho ba kayo? Sunod-sunod ho itong mga linggo. Nag-uusap nga ho kami tatlo parang never na ho kami nasa opisina ngayon. Lagi na lang kami. Kasi sunod-sunod. Pero tuloy-tuloy lang ho tayo. Anong tingin It's niyo part po? of the job naman Hindi po. tayo tinatantana ng mga sakuna. Well, Aside from man-made. ganun po tayo. May man-made, Calamities, may yeah. may natural. Pero we have to be very fast in the response. Baba! Anong leksyon para sa ating mga kababayan? Kasi alam na natin, we're in the Pacific Ring of Fire, expect natin itong mga ganito, pero napaka-unusual po nitong September and October natin. Kailangan nga po laging handa talaga, no? From the local governments to the provinces and also yung mga kababayan natin. Kailangan handa kasi anytime. Malaking bagay yung kooperasyon ng mga mamamayan sa kanilang local government units. Pag sinabing lumikas, likas tayo. Wala nang patigaasan ng ulo na wala pa naman yung sakuna. Structural, kailangan siguro yung standards natin, medyo paigtingin natin to withstand stronger earthquakes, stronger typhoons. I think that's one of the lessons. Less kurakot na po. Oh, definitely. Sa lahat. 100%. Across the board yun. Across the board dapat yun. Thank you po. Thank you, ma'am. Ngayong sunod-sunod ang mga kalamidad sa ating bansa. Lalo pang dapat pag-usapan ang ating paghahanda at kaligtasan. Pati na ng mga itinatayong istruktura. Lalo pat halos araw-araw may mga lindol na nangyayari sa ating bansa. At sa parte ng ating mundo o ang tinatawag na Pacific Ring of Fire, hanggang ngayon, wala pang makapagsasabi kung kailan tatama ang mga lindol. Kaya ang tangi lang nating pwedeng magawa, maghanda. Hinding-hindi ka raw
magsisisi kapag natikman ang parang maliliit nilang talaba sa Samar na kung tawagin, sisi. Tuwing low tide, ito raw ang maririnig mo sa bahaging ito ng dagat ng Zumaraga sa Samar. Tik-tik ng bakal, kabilya at piko sa isang napakalaking bato na lumilitaw lang sa dagat tuwing mababaw ang tubig. Pero wala raw sila ritong itatayo. Ang pakay ng mga residente, manguha ng isang klase ng talaba na nakakapit sa mga bato. Mas maliliit man ang mga ito, hindi naman daw nakakabitin. Ang sarap! Mga rock oyster o kung tawagin dito, sisi. Residente ng Zumaraga kung hindi pangingisda, naniriti o paniniktik ng sisi ang hanap buhay, gaya ni Ninya. Punta na po ako sa paninit. Ito po yung dala ko. Bilao, tsaka sukuwat. Ito po yung guantes. Ginawa ko po ito para hindi ako masugatan. Dahil halos 4 na kilometro rin daw ang layo ng bato mula sa dalampasigan, si Ninya nagbaon na ng kanin. Para pag nagugutom ako, may kakainin ako doon. Walang pambiling ulam, doon na lang ako mag-ano ng sisi, magkikilaw. Walang sariling bangka si Ninya, kaya nanghihiram pa siya sa kapitbahay. Tunet, ka din ang bugsay. Narina nga din na. Malakat na kita. Opo. Makalipas ang halos 20 minutong pagpalaot, narating nila ng kanyang mga kasama ang lulubog lilitaw na isla na kung kanilang tawagin, Gamay Guti. Sunod na silang naghanap ng pwesto. Bawat isa may dalang titi o yung tawag nila sa matulis na bakal na pangtiktik sa sisi. Habang ang iba gumagamit ng duklat o kahoy o bakal na parang panungkit. Hirap, susugatan ka. Naano ko lang ng dagat, binabanlawan. Kahit determinasyon kayo makakuha makarami para may pambili kami ng bigas. Kahit buntis, naniniktik pa rin para magkapera. Nag-iipon po ako para po sa panganganak ko. Dahil abala sa pagtitik-tik sa bato, hindi na nila namalaya ng oras. Hanggang abutan na sila ng gutom, kaya kumain na muna sila. Kasi ito yung lang inuulam namin, fresh naman to. Manamis-tamis ang laman, lalo na pag mataba siya. Ganito kataba. Para po siyang nyog pero medyo maalad-alad. Pagkatapos, naniktik ulit sila ng bato. Makalipas ang halos 3 oras, kota na! Ang mga sisi na nakolekta ni Ninya, ginawa niyang ginamos na sisi. Hinugasan niya muna ito ng 5 beses. Tatanggalin po yun natin yung natitirang shell. Sasalain po natin para mawala yung tubig. Inilagay sa palanggana at saka niya binudbura ng asin. Ibabad ng 3 to 4 days po para maano yung asin niya, matunaw po. Maluto yung sisi para maganda po ilagay sa bote.
Ang gamit na mga bote ni Nina, recycled. Ang kanyang pantakip, plastic na tinalian ng goma. Ang bote-boteng burong sisi na gawa niya na ibibenta niya 80 pesos sa suki niyang si Gavina na inire-resell naman sa halagang 100 to 120 pesos. Ibinibinta sa National Trade Fair ng Bandi. Hindi talaga ako magsisisi sa sisi. Naturally, kung hayaan mo lang siya, 8 months to 1 year. Pero kung from the natural sources, siya year-round. Kapag high tide naman daw, pahirapan ang pag-harvest ng sisi. Kaya ang LGU o Local Government Unit ng Yabog nakaisip ng paraan para may makuha pa rin ang mga maniniktik. Maglalagay kami ng mga artificial concrete kung saan kakapit yung mga sisi. Kahit high tide, pwede lang kunin yun at mag-harvest. Ang ginamos na sisi, maaari rin daw mabili sa mga nakahilerang kubong ito sa gilid ng tulay ng Yabong. Sarap! Madalas hanapin is yung sisi pong ginamos. Araw-araw may supply. Ang ginamos na sisi, suka at kalamansi lang ang katapat. Talo-talo na. Medyo maalat at saka maasim. Masarap po siya sa saging. Malambot, natutunaw sa lalamunan. May iilang sisi rin na nakukuha sa mababatong bahagi ng dalampasigan, katulad ng mga nakukolekta ni Gudelia. Wala kaming ulam, dito po kami nanguha ng pang-ulam na sisi. Kung hindi niya raw ito ibinibenta, ipinansasahog sa kanyang tinola. Sibuyas, sili labuyo, at saka yung kamatis at saka luya. Nung kumulo, inihalo na niya ang sisi. Pwede na pong hanguin, luto na po. Kakaiba siya kasi hindi siya simpleng tinola, malinamnam siya. Masarap din daw itong gawing kinilaw. Yummy. Sarap. Malasat mo talaga yung laman niya. Ayos. Ito po ay rich din sa vitamin B12, iron, zinc, and omega-3 fatty acids na nakakatulong po sa ating blood, heart, and brain function. Dapat po nating tandaan na maging cautious po sa way of cooking po nito at kung saan po natin to sinusource out. Mga sis, huwag ismulin ang sisi. Dahil sa sarap nito, hinding-hindi ka raw magsisisi. Parang dinaanan ng bagyo ang bahay na ito. Nagkalat ang mga piraso ng tela. Ang sahig at sawaling dingding, butas-butas. Pero hindi ito gawa ng anay o insekto o ng malakas at malaking tao. Pakain na! Pakain na! Kundi ng isang butot balat na. Siya ang 17 anyos na si Aurora. Hindi niya tunay na pangalan. Kinailangan daw itong gawin. Dahil anuman ang mahawakan ni Aurora, kinakain niya. Kahit saig, kakainin niya. Kahit dingding, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo. Ngat-ngat kay ngat-ngat. Yung mga sahig na po yan, ma'am, natabla, ma'am. Gawa niya po yan, ma'am. Pag nagawala siya, ma'am, binatuklap niya. Bilang isang magulang, matiis mo ba yan magitang anak mong ganyan? Kulang na lang itali mo yung buong katawan ng bulupot ng tali. Para makita mo na safety. Ano ba ang parang gusto niyang takasan? Ano ang umaanay sa kanilang tahanan at sa isipan ni Aurora? Muli na, miminga, patay si miminga, ming. Ang dalaga, taga Rojas sa Palawan, ang mga sira at butas sa kanilang bahay,
bakas ng makailang ulit niyang tangkang pagtakas. Yung wala pa po siyang tali, ito po, binalik niya rin. Sinubukan niya rin pong lumusot dito, tayo nakita rin po siya ni Mama. Ito po, nginat-ngat niya rin po, pati nga po ito yung pako eh. Buti na lang nga po, hindi naputol. Punit-punit ang mga kumot at tuwalya dahil mayat maya raw niyang nginangat-ngat. Kaya labag man sa kanilang kalooban, nagdesisyon ang kanyang pamilya na itali na ang kanyang mga kamay at paa. Ito po kasi yung lobid po, hinila niya po nakaraan bigla, kaya pagka nagkaroon po siya ng sugat. Isang madaling araw, si Aurora nakawala sa pagkakatali. Ang sakong kanyang nadampot, kanyang nginat-ngat. Ang nooy natutulog sa kabilang kwarto, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ethan na alimpungatan. Rikate. Mula nung nawala sa katinuan ang kanyang ate Aurora, tila nabaligtad daw ang kanilang mundo. Nag-iinit po ng tubig para hindi po malamig kay ate bago mamaya po igib na naman po ako para po ipaligo po sa kanya. Lagyan ko po ng sabon kasi po para makakuha yung dumi. Ang gamit ni Ethan, sabong panlaba. Teng, tanggalon na natin, Teng. Kuon ko na. Ayaw raw ni Aurora na sinusuotan siya ng damit, kaya madalas wala siyang saplot. Para hindi siya ginawin, pirmi siyang kinukumutan. Te, wag mo ito tanggalin, te, ah. Po. Ha? Wag mo tanggalin, ah. Para hindi kalamigan. Magluto lang muna ako ng ulam, ah. Magkain ikaw, ah. Opo. Okay. Yung paborito pong ulam ni ate, mga sinabawan po, mga tinola, mga sinigang. Nabusog ka wala? Nga po. Hindi pa po ganyan si ate, naglalaro po kami ditong dalawa, nag-iikot-ikotan, naghahabol-habulan po, nagtatago-taguan. Nung umpisa ng ging sakit niya po ako, nagbago na po siya. Masakit po sa akin na yung si ate, hindi makalaro kagaya ng ibang bata. Kaya po yung ate ko po ganyan. Pag nagpakain po ako, sinasabihan ko po siya na magpagaling na siya. Hindi ko na yan po iniisip yung sarili ko, iniisip ko po si ate. Na kung paano siya gumaling. Matapos asikasuhin ng kapatid, tsaka palang naghanda si Ethan papasok ng eskwela. Bye-bye, te. Bye-bye. Inihabilin muna ni Ethan ang kanyang ate sa kanyang nanay Marialyn. Nangkot po ako kasi yung ate ko po hindi nakakapasok sa eskwela. Ako po palagi araw-araw po.
ganun na lang ang pagpupursige ni Ethan na makatapos para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para makatulong din po ko sa maraming tao. Pag gusto ko rin pong pagaling si ate. Ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Aurora ipinarating sa aming programa ng midwife mula sa Rural Health Unit ng Rojas na si Rosana. Ang kondisyon ni Aurora, inilapit namin sa kinauukulan. Si Ethan ay binibigyan po siya ng full scholarship po hanggang makapag-college ka at makapagtapos ng pag-aaral. Salamat po dahil binigyan niyo po ako ng scholarship po. Matutupad po ni Ethan. Lagi po yung sinasabi niyang mag-aral po daw siya ng doktor, ma'am. Lagi niya po talagang sinasabi yun. Kaya ate, ako po yung magpapagaling kasi doktor na po ako. Sabi ko sana nga matupad. Binisita rin si Aurora ng kanilang health officer. Butot balad mo lang siya. Nakatukoy, isa, dalawa, tatlo. Ayon kay Doktora Lay Pareño, si Aurora malnourished. Ipapacheck up po natin siya sa pediatrician at matitingnan rin po siya sa mental health facility ng Ospital ng Palawan. Nakikitaan natin siya ng 3 kondisyon. Ang una naming napansin po sa kanya is ang tinatawag na neurodevelopmental disorder. Ang kanyang mga kakayanan ay hindi akma sa kanyang edad. Pangalawa, disorganized behavior and disorganized speech. Ito po ay pasok sa schizophrenia spectrum disorder. Posibleng meron din daw itong eating disorder na kung tawagin, PICA. Pagkain ng mga bagay na hindi akmang pagkain kagaya ng lupa at iba pang bagay na walang nutritional value sa katawan ng isang bata. Konti-konti po muna yung pagkain po niya hanggang po sa makaya po at ma-stabilize po yung kanya pong kalagayan. Ang unang response ay hindi itali. Ang unang response, syempre, dalhin sa doktor para ma-evaluate siya ng mabuti. Isang reason kaya nagpapatuloy itong siguro pagpatali ng mga taong may mental health conditions ay unang-una ignorance. Hindi naman masama yung intention nila, pero yun talaga yung alam nilang pwedeng gawin para matulungan siya. Gusto mo na mag-uwi? Ayaw mo pang umuwi? Ayaw mo pang mag-uwi, te? Dito ka lang? Magbagaling ka na Matapos ang mahigit 1 linggong pananatili ni Aurora sa ospital, pinayagan na siyang makauwi ng mga doktor para ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa bahay. Sa pagkakatampok ng kwento ni Aurora dito sa KMJS, bumuhos sa kanila ang mga tulong. Ito ang kanilang ipinantustos sa kanyang pagpapagamot. Laging pasalamat ko po, ma'am, sa sa KMJS po. Sa lahat po, ma'am, na sumusuporta po sa amin at nagbibigay po, ma'am. Nagpapasalamat po talaga ako, ma'am. Sobra. Mamaya, magkailan tayo Gayunman, may panibagong pagsubok ang kanilang pamilya. Ilang buwan kasi matapos na maere ang kwento ni Aurora, si Ethan habang nag-iigib ng tubig na aksidente. Nadulas po siya, ma'am. Tapos yung kamay niya po napalo sa bato. Kaya naputol po talaga, ma'am, yung buto. Dinala po namin siya kaagad sa hospital. Ang braso ni Ethan, kinailangang operahan at lagyan ng bakal. 400,000 po, ma'am, yung nagiging bill po namin, ma'am, sa hospital. Dahil dito, ang dumating sa kanilang mga donasyon na pampagamot sana ni Aurora, inilaan nila sa hindi inasahang gastos sa ospital ni Ethan. Sakit po sa dibdib na yung hindi po para sa akin ay napupunta sa akin. Kasi po para po sa ate kong PWD yung pera na yun na gamit po sa akin. Maswerte na lang daw at may ilan pa ring donasyon na pumasok na ipinambibili nila ng mga gamot ni Aurora. Kaya makalipas lang ang ilang buwang tuloy-tuloy na paggamot, sumikat ang pag-asa. Yay!
Sa pahintulot ng kanyang ina, handa na rin daw si Aurora na ipakita ang kanyang mukha. At magpakilala sa tunay niyang pangalan. Siya si Helen. Ang dalagang nooy butot balat. Nabusog sa pagmamahal. Makalipas ang 8 buwan mula sa dating 16.5 kilos niyang timbang, 30 kilos na siya ngayon. Kung dati, itinatali siya sa kanyang kwarto para hindi makatakas. Ulam, tsaka kanin. Ngayon, mas lumawak na ang kanyang mundo. Ayusin yung tsinelas, ha? Pagkain pa? Oo, magbili tayo pagkain. Mangkat na tayo. Malaya na kasi siyang nakakalabas. Ate Les, anong ulam? Pabili kami. Tuwing po lumalakad po ako na katulad po pupunta ng tindahan o mamalingke, nakakasama ko na po siya, ma'am, at nakikita ko po masaya po yung anak ko. Masaya lang po ako, ma'am, kasi yung anak ko po, ma'am, hindi na po siya nakatali. Saan po kami, ma'am, pupunta, kasama po namin, ma'am. Tapos nakikita ko po, ma'am, yung banding namin pamilya. Samantalang hindi po namin nagagawa. Kung dati, si Ethan ang nag-aalaga sa kanyang ate Helen, bumabawi na raw ito sa kanya. Ang kanya ng ate Helen ang nag-aasikaso sa kanya ngayon. Parang bumaliktad na po yung mundo. Dati ako po yung nag-aigib sa kanya para makaligo. Ngayon po, siya po nag-aigib sa akin para makaligo. Hindi ko po siya binibigyan ng balde po na malaki kasi ayaw ko po siya na baka mamaya madapa po siya mapilayan. Ano ni? Kabayo? Ang madalas nilang gawing magkapatid, magbasa. Elepante. Ikaw? Elepante. Ikaw? Baboy. Si Ethan ang nagsisilbing guro. Yung ate ko po hindi pa po nakaapak sa paaralan. Hindi niya pa po alam kung paano magsulat, paano magbasa, kung ano mga pangalan ng mga hugis, mga kulay. Gusto ko po, ma'am, makapag-aral po siya, ma'am. Kahit paano po, ma'am, hindi naman huli ang lahat siguro, ma'am, pagdating sa pag-aaral. At kung dati, kinakailangan pang subuan ni Ethan ang kanyang ate Helen, Dalaan niyo dito. Dito. Tara. ngayon, katuwang niya pa ito sa paghahain. Butang mo de ang isa dire. Ano yun? Nabuhi. Gusto mo pa kanon? Kanon pa? Sinamahan din ng aming team si Helen para sa kanyang follow-up check-up. Magaling na oh. Magaling oh. Parinig ko ha. Natuwa po ako nung nakita ko siya. Halos dumoble yung timbang niya. Hopefully, in the next year or next few months, mag-normalize na yung takbo ng katawan. Hindi mo alam ang ngalan mo? Anong ngalan? Hindi ko. Ngayon pong pangalawang assessment sa kanya, hindi na po natin nakikita yung mga sintomas na angkop sa schizophrenia spectrum. Pangalawa po, yung pica disorder. Ito po yung pagkain ng hindi talagang pagkain. Hindi na rin po natin yun makita sa pasyente, lalo na natutukan na yung kanyang physical health. Ang naiiwan na lang po na kinoconsider natin na condition ng ating pasyente is ang neurodevelopmental disorder. Kasama na po dito ang intellectual disability and language impairment para alam nila what to expect sa kanilang pang-araw-araw po na buhay. Para kamustahin ang lagay ni Helen, sa araw na ito, meron siyang bisita. Walang iba, kundi ang naging tulay para maiparating ang kanyang kwento, si Rosana. Excited po kasi gusto ko ring bisitahin siya.
At may dala po ako sa kanya na pasalubong. Hi! Sino yan? Sino Kamusta? Ayan, puntahan mo, dali. Sino Uy, kamusta? Oh, malaki na siya. Mag-bless ka muna. Mag-bless mo na. Bless mo na. Taba mo na ah. Bye-bye! Oh, gusto mo? Paborito mo yan, di ba? Na-miss na kita. Ha? Ngayon lang ako nakabalik ulit sa'yo. Kasi nagkasakit din ako. Oh, wala na akong buhok. Oh, nagkasakit si tita. Pagaling ka. Undergo po ako ng chemotherapy for 6 sessions. Kaya ito po, yung tubo niya ngayon, tumubo na rin yung buhok ko, awa ng Diyos. Kaya ngayon lang ako nakadala ulit kay Helen. Gusto ka po sana nga namin puntahan, ma'am. Marami akong pinagdaanan kasi, be. Laki na ng pinagbago mo, ha? Salamat. Kung di dahil sa inyo, hindi po gumaling pa na kundi po nakarating sa KMGS. Hindi po siya magiging ganito ulit. Salamat po talaga po. Okay lang. Basta alagaan lang natin ng maayos si Be Helen. Talaga po nang lagi yung sinasabi sa akin. Hindi ko na po talaga siya ulit insatan. Inilabas din ng aming team ang mag-iina. Buong akala ni Marilyn, ipapasyal lang namin si Helen. Ang hindi nila alam, dadalhin pala sila sa ASMES o sa Andres Soriano Memorial Elementary School, kung saan may nakaabang pang munting regalo para sa kanila. May handog kami sa inyo, be. Ano po, so may dala tayong bigas, may mga pagkain na alam ko gustong-gusto mo, di ba? O may tsinelas din, may diaper. Si Helen, opisyal na rin nilang in-enroll sa kanilang SPED o Special Education Program. Nagulat lang po talaga ako. Parang hindi ko pa mamakalain na meron pala pong ganun mangyayari sa buhay Mayroon namin. po. Habang siya po ay nag-aaral na dito sa aming paaralan, i-recommend po namin siya na magkaroon ng assessment ng ating mga medical specialist para po sa mas maayos na intervention or ano pang recommendation ng ating medical specialist para po mapabilis ang pagkatuto ni Ellen Joy dito sa aming paaralan. Natatakot pa ako na kung tumanda po kami, tapos maiwan po siyang mag-isa. Kung sa akin lang po sana, kung pwede po hindi ko po siya ipaiwalay po. Ano ni? Kabayo? Elepante. Ikaw? Baboy. Hindi ko po siya iiwan pag tumanda po kami. Sana po palagi kami magkasama. Hindi po sana kami maghiwalay. Pangalawang buhay po ngayon, ma'am, ng anak ko yun. Kaya hindi ko po, ma'am, sasayagin yun. Gagawin po namin ang lahat, ma'am, hanggang sa maging mabuti po siya, ma'am. May mga sugat na hindi nakikita. May mga kulungan na hindi bakal, kundi sariling katawan at isipan. Pero sa bawat kamay na handang umalalay, may liwanag na magbubukas tungo sa kalayaan. Part 8 na po tayo ng ating pagtutok sa mga di umano kinurakot na proyekto. Mahaba pa rin po ang listahan at ang ilan sa mga sumbong na nakarating sa amin galing din sa inyo. Ang bangungot ng kahit sinong bumabiyahe nangyari sa Alcala sa Cagayan nitong Lunes. Ang tulay kasing nagdurugtong sa sentro ng kanilang bayan, ang Pigatan Ridge, biglang bumigay. Guys, wala lang aming rangtay, guys. Ang steel arches ng tulay nagkayupi-yupi. Ang sementadong daan naman ito nagkabitak-bitak. Takbuhan na ng mga tao, siyempre gulat din.
Dahil sa pangyayaring ito, mas uminit ang usapin kung ligtas at matibay nga ba ang ating mga tulay at iba pang infrastruktura, lalo pat sunod-sunod na nabunyag nitong mga nakaraang linggo na ang ilang mga pondo para rito kinurakot. Magkano pera yung inabot mo? Bilyon po yun. May pagkukulang o anomalya nga rin bang nangyari kung bakit nagkaganito ang tulay sa Cagayan? Wala na tulay ng Pigatan. Ang Pigatan Bridge, hindi ngayon mapakinabangan. Iikot, ma'am. 3 kilometers yung dinagdag, ma'am. Para sa light vehicle lang yun, ma'am. Pag yung heavy, 3 to 4 hours yung biyahe na idadagdag. Sobra yun, ma'am, na hassle. Guys, wala lang aming rangtay, guys. Paano kung nandun pa ako sa kalagitnaan ng tulay? Na-trauma ako tuloy sa mga tulay. Wala na tulay ng Pigatan. Wala, puro mga truck. Puro mga truck. Isang araw matapos ang insidente, naabutan ng aming team ang 4 na truck na ito na hindi pa rin naaalis. 2 sa mga ito nakasabit pa sa magkabilang dulo ng tulay. Isa sa mga driver nito, si Jonathan. Kami pimana ma'am, hindi ka lang minto. No, dalagdamag sung batang pagami lagi kosto. Ang karga ng minamaneho niyang truck, tonelalang palay na ibibenta raw dapat niya sa kawayan sa Isabela. Nakasalubong namin yung isang trailer. Nung paglagpas na sala kami ma'am, nakarinig ako ng sabog. Bumagsak na yung tulay. Sabay-sabay na kami pababa. Nang hinayang kami sa produkto ma'am. Ngayon wala na kami kita. Sira na yung truck ko. Ayon sa tala ng mga otoridad, 7 ang nasugatan sa insidente. Sugat ko nga nita may dashboard ma'am. Tapos sa tilikod ko, ay pinakasaltik, ay pinaka-bounce medyo unig ma'am. Karambola kami di unig di lugar. Bumaba kami sigidan ma'am. Nakaba ka no agatras ay trailer ma'am. Ito lang napasama ma'am. First time talaga ma'am nakastoy. Naman, expect nga nag-crash sa tirang ma'am. Nga ni kami pa mismo natin nag-iigid ma'am. Baka no, matay kami ma'am. Ang driver naman ng truck na ito na si Jericho, nakaratay ngayon sa isang ospital sa Tuguegarao City. Meron siyang compression fracture dun sa may vertebra. Meron lang naipon na dugo dun sa may loob ng sinus niya. Yung pagbagsak po, napalo po yung ilong ko dun. Yung pako dun, naipit po sa may manibela. Hindi ko po siya maalis. Mga 20 to 30 minutes po akong naghihintay dun sa loob na magre-rescue. Ang tinitignan ngayong dahilan kung bakit bumigay ang tulay, overloading. Ang limit kasi ng bridges natin 18 to 25. Ang karga niyan is 50. Ay dalawang nagsabay na 50. Plus meron pang dalawa doon na 10-wheeler. Siguro 20 tons. So bari 140 tons. 33 tons lang to ma'am. Lagi naman ganito kinakarga namin. Tuloy-tuloy lang kami dumadaan. Wala naman pwedeng madaanan. Ito lang ma'am. Reckless imprudence assaulting to damage sa property kasi nasira po yung tulay. Doon sa naputol na parte ng steel frame, talagang putol eh. Kulang na talaga yung strength niya to carry yung load. Pag kami kasuhan, saan kami kukuha ng pambayad? Dito lang kami nabubuhay. Imbes na tutulungan kami ng gobyerno, dinidiyan pa kami sa kahirapan. Giit naman ang ilang residente, kaya raw bumigay ang tulay dahil luma na ito. Pinipinturahan lang yung mga bakal. Yung sa dalawang dugtungan, ma'am, parang maghiwalay dati, ma'am. Nilagyan lang asfalto din. Hindi sapat talaga yun, ma'am. Ang Pigatan Bridge na may habang 74.7 meters, unang binuksan sa publiko noon pang 1980. Nagkaroon na ng sira doon sa mga bearing pad niya. Kaya taong 2016, sumailalim ang tulay sa tinatawag na retrofitting. Inayos, pinatibay, at ang inilaang pondo para rito, 11.7 million pesos. Guys, wala lang aming rangtay, guys. There should be no finger pointing. Lahat po tayo may pagkukulang. Sabing mga local officials, bakit hindi namin kinulit ang mga taga-DPWH para palitan yan, bridge na yan? Yung DPWH, sila ang technically qualified. Bakit hindi nila ni-retrofit bago nangyari ito? Yung mga sa Kongreso, bakit hindi ito ang pinunduan nila, yung mga bridges na ganito? Ang contractor, ang RPF Construction at Iguadis Construction. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag pero wala silang tugon. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang DPWH Regional Office ng Cagayan. Dahil sa retrofitting noong 2016, napatibay ang tulay at napahaba ang lifespan nito sa pamamagitan ng paglagay ng carbon fiber bilang proteksyon sa corrosion. Sa kabilang banda, mahalagang isaalang-alang na noong mga panahon na iyon ay wala pang mga 22-wheeler trucks na isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng tulay ngayon. Nitong
Noong Miyerkules, sinuri ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay. Kung luma na yan, kinagawang na yan, sira na yan, talagang bibigayan. So tingin ko, both ang problema dito. Sumobra yung bigat ng mga dumaan na truck na sabay-sabay, pero at the same time, kinurang din tayo sa maintenance. Hindi pa ako makakapagsabi kung sino may kasalanan, solusyon muna tayo. Guys, wala lang aming rangtay, guys. Ang kalsada na ito sa bayan ng Aritao sa Nueva Vizcaya, katatapos lang gawin nitong nakaraang taon. Palyado agad. Ala, grabe Ang dumaan ditong jeep nito lang nakaraang buwan, lula ng mga aning kamatis ni na Juni na hulog sa bangin na nasa 20 feet ang lalim. Maraknak dito'y bagay, ada dito'y ulo, ada dito'y ta, pigsang ag-igam ijay, tawa ijay, kada dito'y sakak, dito'y likod. Oh my gosh, kakatakot. Aon si Herbie na sa jelo ka na perdi amin. Pirko ang gamin dijay, kami hanga makita nga ada ti natibag dya kalsada. Dapat naglagay na sila ng mga signage para hindi nangyari yung ganitong aksidente. Ang assessment ko is nagkaroon ng erosion due to continuous na heavy rain. Meron namang earth retaining structure yung mismong site area natin. Kaya lang, hindi siya sufficient para i-hold yung additional weight ng tubig na nadagdag dun sa saturated soil. Ang kalsada nagkakahalaga ng 38 million pesos. Ang kontratista, AMP 723 Construction Corporation. Nakipag-ugnayan kami sa kanilang opisina pero tumanggi silang magpa-interview. Hindi lang tulay ang bumigay nitong mga nakalipas na linggo. Pati na kumpiyansa at tiwala ng iba't ibang sektor sa ating lipunan sa mga nasa kapangyarihan. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Sa idinaos na mga rally noong September 21, may ilang mga retiradong general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines na di umano kaalyado ng mga Duterte ang nanghimok sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon. Yung pasimuno ng para tulungan ay nakaupo sa mga tao. Tinatawag tayong command responsibility. Huwag siyang magtulong. Para naman sa dating senador, DICT Secretary at dati ring Colonel ng Armed Forces of the Philippines na si Gringo Onasan na naglunsad din ng ilang mga kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Cory Aquino, ang korupsyon sa gobyerno matagal na raw nakadikit sa ating sistema at kultura. Sir, ano hong masasabi nyo dito po sa takbo ng mga investigasyon ngayon dito sa corruption? Maliit pa ako, may mga issue na sa kalsada, ang nipis ng simento. So siguro cumulative ito, napabayaan. So ang resulta niyan is systems breakdown and institutional damage. Ang pagkukulang talaga sa tingin ko sa gobyerno. Parang nawala ng tiwala, naging masyadong matakaw sa pera yung mga hinalal at inappoint na public officials. Ano ang resulta, Jess? Bakit galit yung tao? Yun ang tunay na kalaban natin. Kayo ho, as a retired soldier, na alam nyo, ito yung mga nakita nyo noon pa man. And then, eto na naman, in bigger magnitude. I'm sure na-frustrate ho kayo. Pag na-frustrate kasi yung sundalo, iba ang epekto, di ba? Yun ang pag-ingatan natin na huwag maudyukan. Katulad nung nangyari almost 40 years ago. Pag yung mga kababayan natin na nasa kalsada, nag-usap at sa yung kasundaluhan, ang nangyayari ay shortcut. Dahil nagkulang yung institution, hindi gumagana yung korte, walang hustisya, dadalhin sa kalsada. Ano ang silbi ng korte natin, ang due process? Kung sa kalsada natin. O yung pag-aalsa sa militar, ang tawag nila kudeta. Hindi maikakailang marami ang naiinip sa bagal ng usad ng investigasyon. Yung ICI, closed door po. Tapos yung investigation sa Senado is suspended. Hindi natin alam kung saan papunta. So a lot of people are enraged that nothing is moving. Do you think the situation is rife now for a destabilization I'm not plot? in a position to make an assessment because I need more information. Opo. Pero ang payo ko naman, ang tayo maubusan ng pasensya. Sabihin natin, disappointed tayo sa mga nakaupo. Hindi lang ito question ng sino ang ipapalit. Ano ipapalit natin? Pero again, pag tinatanong mo ako, hinog na ba? Sa tingin ko, wag muna, dahan-dahan tayo. Hindi na rin maikakaila na may epekto sa ekonomiya ang mga naisiwalat na anomalya, pati na sa imahe ng ating bansa.
dahil nanonood yung buong mundo. Hindi mo napansin, Jess, naglindol sa Cebu. Wala akong nabalitaan na may foreign aid na naman. Di ba dati-dati, isang katutak na Red Cross na aid. Siguro ang nasa isip ng mga nanonood sa atin na ibang bansa, bibigay tayo ng tulong, kukurakutin lang yan eh. Nawawala ng confidence. Pero meron pong mga retired na mga military officers. In fact, na-interview ko yung ilan sa kanila who were near the People Power Monument. And they were advocating for the Chief of Staff to withdraw support. Tignan natin kung maniwala sa kanila yung Chief of Staff. Are the issues clear enough to warrant a withdrawal of support? Ngayon, sige, withdraw of support. And then, what? Balik tayo dun sa katanungan ko. Hindi lang sino ilalagay mo, anong sistema? Transition government, Revolutionary Council. Yun ang mga pinag-uusapan ngayon, di ba? Sir, anong maisasagot nyo naman dun sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo. Magaling lang magsalita, pero ilang beses niyan sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Husgahan mo na kung mali ka mo. Hindi. Sabi mo, power grabber, kudeta, di ba? And we risk not only our careers, no? Our family, our lives. Senator, ang dami po kasing substandard infrastructure ngayon. Pinayagan kasi natin, nung nag-upgrade yung China, sa atin dinamp yung mga mahihinang bakal nila. Yun ang ginamit natin sa tulay. Nung ginamit natin sa tulay, pwede pa. Dahil limitado ang tonelada ng mga container van. Siyempre, nag-upgrade din sila. Hindi na kaya nung substandard. Forward planning, anticipation. Ba't pinalusot ng customs? Hindi lumalabas yun, sir, yung substandard na steel. Alam mo bakit ganyan, no? Yes? Boring ang subject na yan eh. Hanggang tamaan ka, pag yung truck mo at kamag-anak mo yung dinaganan ng tulay na nagiba, ayon, magre-react ka. Tila na susubok nga ngayon ang katatagan ng pamahalaan dahil sa investigasyon ng mga proyektong di umano kinurakot at sa kakayahan nitong harapin ang sunod-sunod na mga kalamidad, lalo pat na isisiwalat din ang kahinaan ng ating mga infrastruktura. Lalo pat napakalakas ng lindol na tumama sa Davao at ilang pang bahagi ng Mindanao nito lang Biyernes. 7.4 magnitude. Kung babalikan naman ang naunang lindol sa Northern Cebu noon lamang nakaraang linggo, makikita ang malawak na pagkasira ng mga bahay at mga gusali. Pati na ang ipinatayo ng gobyerno na sports complex sa bayan ng San Remigio. Gumuho ang gusali habang may ginaganap pa namang paliga ng basketball. Pagkatapos ng unang lindol, yumanig pa ulit kaya tumakbo kami palabas. Ang konkretong pader sa itaas na bahagi ng exit doors nagiba. Habang ang malalaking tipak ng simento at mga bakal sa pader nagbagsakan sa mga naglalabasang tao. 6 ang nasawi sa insidente, kabilang ang collecting agent ng Bureau of Fire Protection na si Alier Vincent, mister ng guro na si Tracy. Meron sigurong dapat managot dun, sir, dahil nga sa nangyari. Tapos sabi pa nilang nga evacuation at safe place daw po yun. Sabi pa niya noon na 8:30 lab, aalis na ako. Ikinis niya po ako tsaka yung anak namin. Sabi niya, bukas gigising ako ng maaga kasi paghahanda ko yung anak natin ng ulam. Hindi na raw natupad pa ni Alier Vincent ang kanyang pangako. Isa kasi siya sa mga natabunan ng guho at namatay. Napakabigat daw po kasi nung sa kanya sa likod. Blood loss din po siya. Nagsigawan kami, sir, tapos hindi talaga namin matanggap, sir. Ito po yung sapatos na ginamit ni Kuya nung naglaro siya ng basketball. Hindi ko kayang tanggapin nga, sir. Maraming dugo ito. At saka yung medyas niya. Inuuna niya kami, lalo na ako, bago yung sarili niya. Tanong ko nga rin po sa kanya na, bakit ka pa ba umalis? Isa pa sa mga nasawi sa pagguho ng sports complex,
ang referee sa paliga ng basketball nung tumama ang lindol. Si Jude, anak ni na Agapito at Gemma. Ato nga gabi sir, naghulat mi nga mo pauli, wa man mauli. Pumunta ang aking asawa sa gym sir, akong gipasubay. Giputos na siya ang akong bata sa bag. Pag-abli dito, mapagid na ako siya maili kay na kuan mang iya, kuan na pirat ba yan akong ba? Pero ang iya uniform mo gyud, di ko muka dawat sa sigig tan-aw. Milakaw mo ko dayong gud kay sakit na mga ayo ako dugan. Nganong na kuan man nga bag-o pa gud na nga complex. Kuan sa kimsay nagkuan ang engineer ba o ang nakakuha sa pundo riya nga nagtrabaho, pwede na presohon. Ang San Remio Sports Complex and Evacuation Center, pinondohan ang hindi bababa ng 80 million pesos para sa Phase 1 at Phase 2 ng proyekto. Tinuri ng isang structural engineer mula sa University of San Carlos ang gumuhong sports complex. Sa tingin ko, ang pinaka-primary na cause na nag-collapse yung wall is yung lack of lateral stability ng wall. Medyo manipis talaga kasi ang maganda sana dyan, yung pinaka-column niya, dapat naka-extend siya hanggang sa bottom ng roof truss. Pero ang nangyari dito is yung pinaka-column is hanggang sa doon lang na level sa roof beam. Kung natumbasan na yung wall doon sa labas, medyo mas minimal siguro yung casualty. At saka makikita natin na biyak siya kasi parang hindi na lagyan ng hustong dowel ito. Dito dapat ang bakal is tawid siya mula sa segment na to hanggang doon, nakatusok siya. Dito naman sa labas, makikita natin na yung bakal ng beam hindi siya naka-properly anchor doon sa column. Bagamat sadyang malakas ang lindol na tumama sa Northern Cebu, hindi rin garantiya na kakayanin na mga gusali ang pagyanig ng lupa. Pero ayon kay Engineer Gita Mondok, may mga istrukturang dapat kinakaya ang partikular na magnitude ng lindol. Sa kaso ng San Remio Sports Complex and Evacuation Center, dapat kinaya raw nito ang hanggang magnitude 8 na lindol. Pero sa nangyaring trahedya o 6.9 magnitude na lindol, hindi ito umubra. Sa tingin ko, talaga merong substandard na hindi nasunod yung mga provision ng structural code regarding sa anchorage at saka sa provision to stabilize the non-structural elements. Dapat yung structure talaga hindi siya makukolapse even for moment magnitude 8 and above. So something to note that one, we are having greater expectations sana sa mga projects na ganito. Dapat ito sana is matibay siya, Hindi siya kasi we are using taxpayers' money. Milyon-milyon talaga 'yun. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng pahayag ang kontraktor ng sports complex, ang Gonzolado Construction and Development Corporation, pero tumanggi sila. The infrastructures are supposed to save lives. It should be able to withstand those calamities. Samantala, dahil din sa nangyaring lindol sa Cebu, ang dalampasigan sa San Remio, nagbago ang topografiya o forma ng lupa. Medyo extensive yung nangyaring liquefaction, bumaba yung mga lupa. Dahil sa ang lugar ay malambot, ang water level ay pumupunta na sa lupa, so nagkaroon talaga ng subsidence. Dahil dito, payo ng mga eksperto, huwag magtayo basta-basta ng mga estruktura malapit sa dagat o bahagi ng tubig o alinmang tubigan. Milyones din ang pinsala ng lindol sa pagkasira ng Tambongon Integrated School. Malaki yung mga bitak-bitak so hindi na siya maaring pasukan ng tao kasi delikado. Pati ang itinatayo pa lang na activity center ng eskwelahan, hindi rin nakaligtas. Excited kaming lahat na matapos ito pero yun nga, dumating yung earthquake, hindi talaga siya nagamit. Yung mga engineers, mostly ang sabi nila, yung lahat ng buildings ito, yung 15 buildings is for demolition po. Hindi po siya safe for occupancy po. Ang kalapit na Argawanon Integrated School naman, suspendido pa rin ang pasok. Sana nga government natin ay magbigay ng pondo para ma-rehabilitate ang mga classrooms. Parang ang daming major reset ang kailangan natin sa bansang to. Major talaga. Ang hirap na nga natin, kinurakot mo pa yung flood control. Nakakainis talaga. Yun lang, huwag tayo maubusan ng pasensya dahil pag nag-usap yung sundalo at yung nagrarally, ang tawag doon, critical mass.
may sasabog. Yun ang iwasan natin. Wala na ritong Pinklawan, DDS. This is an all-Filipino effort. Pag corruption ang pinag-uusapan, mahirap ka, kahit na anong political color mo, sooner or later, tatamaan ka. Kapag gusali o tulay ang bumagsak, kaya pa nating itayo. Pero kapag tiwala na ng publiko sa gobyerno ang nayanig, at tuluyang bumuho, hindi tayo mananahimik, hindi tayo magtatago. Dahil tungkulin nating maningil ng gobyernong para sa tao at hindi yung nakamamatay ng tao. Marami sa ating mga ulam, hindi kompleto kung wala ang gulay na ito. Sahog sa sinigang at syempre sa pinakbet. Pero marami, hindi raw nila ito bet. Malapot kasi at malaway. Madalas, hindi ko talaga siya gusto. Huwag nyo naman okrayin ang okra. Ang driver mula San Jose del Monte, Bulacan na si Oligario, paborito raw ito. Hindi nga niya lang ito pinapapak, araw-araw niya rin ito nilalaklak, paniniwala kasi niya, ito raw ang makapagpapagaling sa kanyang diabetes. Naiirita ka kasi gawa ng unang-una, mahapdi, kumikirot, ang dahil panglanggam, pumapayat na po ako. Hindi ko rin po alam kung bakit. Hanggang sa nagpa-check up ako, yun nga po, mataas nga po yung sugar ko. Ang kanyang araw-araw na iniinom, yung tinatawag na okra water. Pangit ko sasabihin kung tubig na parang may sipon eh. Kailangan mo tiisin yung lapot. Hindi naman siya nakakamatay. At hindi lang daw si Oligario ang sumusubok nito. Dumarami na raw kasi ang nakukumbinsi sa di umano healing powers nito. Nangitim na po ito, parang nalulusaw na po yung laman niya. Kumilom na po siya, hindi po natuloy yung pagputol. Naramdaman kagad ng katawan ko yung pagbabago kasi para kang nag-cleansing. Okay nga bang gamot sa sakit ang tinatawag nilang okra water? Ang okra water na siyang araw-araw ngayong iniinom ni Oligario, tubig lang daw na pinagbabara ng hiniwang okra. Ang mga okrang gamit ni Oligario, pinipitas niya sa community garden ng kanilang barangay. Ayan po, makapipitas lang po. Press na press po. Tatanggalin natin ang buntot at saka yung ulo kasi yan yung nabubulok eh. Tapos i-slice natin ng mga dalawa para lumabas yung katas niya. Lagyan natin ng tubig. Overnight siguro babad natin bago natin inumin para mas lumabas yung mismong lapot ang galing sa okra. Kinabukasan, iniinom ko po siya. Parang tubig lang na may lapot-lapot ng konti. Taong 2022 nang si Oligario bigla raw nangayayat at nalaman niyang meron pala siyang type 2 diabetes. Hindi po talaga namin lahi ang diabetes. Nakuha ko po sa lifestyle. Kakainom ng soft drinks, malakas din po ako sa kanin. Dahil sa taas daw ng kanyang blood sugar level, umabot sa puntong nahirapan na siyang tumayo. Nagkaroon din siya ng mga sugat-sugat sa paa na matagal naghilom. Dati po ako nag-insulin, parang lalo akong pumapayat. Advice po sa akin ng mga kaibigan ko, magbabad daw po kami ng okra sa tubig. Ginawa po namin. After a week, saka mo mararamdaman na parang, may pagbabago. Hindi na ako masyadong hinihingal. Hindi na ako antukin. At makalipas lang ang ilang buwang tuloy-tuloy na pag-inom ng okra water, ang blood sugar daw ni Oligario bumaba. Umabot po ng 572. Napababawa ko ng 240, 250. Dahil po sa okra, medyo talagang gumanda po ang pakiramdam ko. Sa 7 ektaryang farm namang ito sa Tarlac City, 13 tons ng export quality na okra ang kanilang naha-harvest kada araw. We ship it daily, every day, papuntang Japan. Also Korea. Ang head sorter sa farm at stroke survivor na si Marieta, kahit halos araw-araw na raw niyang kaharap ang mga okra, hindi pa rin daw siya nagsasawa rito. Okra water din daw kasi ang iniinom niya para sa kanyang type 2 diabetes din. Na-diagnose po ako nung 36 years old pa lang po ako. Hindi ko po gaanong pinapansin yun, pinabayaan ko pa po yun. Hanggang sa aksidente raw na natusok ng barbecue stick ang kanyang daliri. Nangitim na po ito, parang nalulusaw na po yung laman niya. Sabi po ng doktor sa akin, pag namatay yung kuko mo, puputulin natin yung daliri mo. Doon po ako natakot.
Doon na raw sineryoso ni Marieta ang paggamot sa kanyang diabetes. At dahil kaharap na nga niya araw-araw ang mga okra, naisip niyang subukan ang pag-inom ng okra water. Pagkagising sa umaga, iinumin ko po yun. Nung una po, talagang hindi po kaya ng sikmura ko. Pero nasanay rin po ako. Makalipas lang daw ang isang buwang pag-inom nito, bumuti raw ang kanyang lagay. Nung magpa-check up po ako, bumaba na po yung blood sugar ko. Nag-120 po hanggang bumalik na po sa normal sa katagalan. Pati ang parang nabubulok na raw niyang sugat sa daliri, unti-unti ring naghilom. Hindi po natuloy yung pagputol. Kaya laking pasalamat ko po sa Diyos. Ang pag-inom ng okra water, hindi lang daw gamot sa sakit. Di umano, mabisa ring pampapayat. Kung noon, 120 kilos daw ang timbang ni Jo Marie, ngayon halos kalahati ang kanyang ipinayat. 70 kilos na lang daw siya. Karamihan sa atin talaga, hindi natin siya gusto dahil nga dun sa panlasa. Pero kung susuriin mo yung health benefits niya, it's more than that. Taong 2018, na-diagnose ng depression ang estudyanteng si Jo Marie. Tayo sa playing basketball, naputol yung 3 ligament and nagkaroon po ng operation for that. Dahil sa tinamong injury, kinailangan niya raw magbawas ng timbang. Kaya nag-research daw siya ng weight loss treatment hanggang meron daw nagrekomenda sa kanya na uminom ng okra water. May mga kaibigan akong nagbigay sa akin ng medicinal value of drinking the okra water. Parang kumain ka na ampalaya na ang ano ng mukha mo. Titiisin mo talaga. Madulas siya, saka malaway. Isang pitchel, inuubos ko yun sa isang araw. Ang okra, mayaman din ito specifically sa mga sustansya katulad ng vitamin C, K, folate, magnesium at calcium. At itong mga sustansyang ito ay importante para sa ating mga puso, sa ating immune system at overall health. Pero paalala ng eksperto, bagamat nakakatulong daw ang okra water sa pagpapababa ng blood sugar levels dahil meron itong insulin, hindi raw ito sapat para gamutin ang diabetes. Wag natin itigil ang ating mga gamot, lalo na kung hindi naman tayo sigurado sa iniinom o kinakain natin na nakakapagpaganda ng blood sugar natin. Importante yung pag-follow up niya sa doktor. Mataas to sa tinatawag na oxalates na posibleng maka-form ng stones doon sa mga prone. Hindi ito para sa lahat. Hindi natin masasabi yung antas o yung dami ng sustansya na napupunta ron sa tubig galing sa okra. So, mas mabuti na kainin ng buo yung okra para mas makuha rin natin ng buo yung sustansya nito. Bago okrayin ang okra, isipin muna, baka ito ang gulay na magpapahaba ng buhay. Bagamat hindi ito certified na milagrosong gamot tulad ng maraming bagay patungkol sa ating kalusugan sa disiplina, tamang pagkain, ehersisyo at pananalig din. Doon nagsisimula ang paggaling. May tulay sa Negros Occidental na kinatatakutan ng mga rider, lalo pa nung nahuli kam ang di umano nakiangkas na multo. Mahilig mag-selfie si Mika. Pero hindi raw siya makangiti nung nakita ang isa sa kanilang mga selfie. Habang binabaybay ang madilim na tulay na ito sa kanilang bayan ng Candoni sa Negros Occidental. Hindi lang kasi siya ang nalitratuhang nakaangkas sa motor. Meron pang tila sumama. Na-shock talaga. Bakit ganon? 3 kami, 2 lang kami. Titigang maigi ang litrato. Sino ang naki-joyride sa magpinsan? Ang selfie, kuha raw ni Nika habang binabaybay nila ni Lynette ang kahabaan ng Haba Bridge. Si Lynette, inutusan na maghatid ng pensyon sa kanyang lola. Nasama niya ako. Ako nag-drive, tapos si Nika ang nakaangkas. Selfie tayo, babe. Nag-selfie ako para may day sana. At laking gulat nila sa lumabas sa litrato. May nakita akong 3 kami. Na-shock talaga ako na ganon. 2 lang kami. At may hinala sila kung sino ang misteryosong photobomber.
ang kaibigan nilang si Jasmine na pumanaw na. Akala ko kasi siya yun eh. May parang kapatid ko na rin yun. Si Jasmine nagkasakit at namatay taong 2023. Ang kuno may TB siya. Tapos ginaabot siya, nagasakit-sakit, may ayuyat yan. Nga nang iyat yan daw may agi, bala ka tuslok-tuslok. Naitingin niya si Jasmine nga yung Siya gitna niya. Ayaw nga daw galigos-ligwis, sa niya ibok, laba ayabok nga daw gapamo-amo na kung doon nagpang-ano nga akong balahibo, tapos naman siyagan ko gidya nga. Ayun ko, bata ko, siya gini mo. Gusto niya guro pangamuyuan sa kay 2 years na ako na hindi dumadalaw sa puntod niya. Kasi busy din sa pag-aaral. Wala nang time. Ngunit ang mga nakatira malapit sa tulay, duda sa hinala ng magpinsan. Ang kaluluwa raw kasi na nagpaparamdam at nagpapakita sa tulay, di umano mahigit 1 dekada na sa kanilang nanggagambala. Isa sa madalas daw nitong pagpakitaan ang nagbabantay sa tindahan malapit sa tulay na si Elisa. 3 beses na raw itong nagpakita sa kanya. Alas 8 ng gabi nung undas, may nagtirik ng kandila dito. Dito ko siya nakita na nakatayo. Nakatingin siya sa ilalim ng tulay. Namatay yung kandila. Nawala din siya. Nung pangalawa ko siyang nakita, noong February, mga alas 8 ng gabi. Umiiyak. Parang tinatawag niya ako. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi talaga. Sa kalagitnaan ng interview ng aming team kay Elisa, tama na po. Nagulat sila nang si Elisa. Tapos na to mamaya. May parang kinakausap na hindi naman nila nakikita. Malapit na lang po. Huwag kayong mag-alala. Sino kausap mo ate? Ano sinasabi niya sa'yo? Nandun sa ilalim talaga. Kinikalabutan talaga ako siya. Nasa ilalim po siya. Nakatingin dito. Andun siya. Nakatayo. Nakaputi. Mahaba yung buhok. Sa totoo lang po, nung dati hindi po talaga ako naniniwala. Pero ngayon, totoo po, naniniwala po talaga ako. Ang mga pagpaparamdam nagsimula raw noong may nangyari ritong aksidente taong 2014. Binabaybay raw ang tulay ng magkapatid na Mary at Rene, hindi nila mga tunay na pangalan, nung ang kanilang motor na aksidente sa tulay. Si Rene nagtamo ng sugat at pinutulan pa ng binti. Pero ang kapatid niyang si Mary na isang nursing student, dead on the spot. Isa sa mga nag-alay ng dasal sa tulay, si Father Jude. Ako yung nanguha na natira ng mga skull doon ng na-aksidente. Mula noon, tila nagkasunod-sunod na raw ang nangyaring sakuna sa lugar. Hindi naman nga napatay nga lalaki, estudyante, bungguanay silang isaya diri naglabog nga buhi ya. Mas lalo raw lumakas ang kanilang kutob na ang hindi di umano matahimik na kaluluwa sa tulay ang naaksidenteng nursing student doon na si Mary. Lalo't malaki raw ang pagkakahawig nito sa babaeng nakuha ng nakiangkas kina Nika at Lyneth. Nang nakita ko yung picture na yon, I cannot deny na parang may kahawig. That's my personal opinion po. Ang larawan ni Mary, ipinakita ng aming team kina Nika at Lyneth. Siya talaga yung nasa picture. My God. Kamukha nga niya. Kamukha yung na-aksidente dito kaysa sa aming best friend.
Para mabigyang linaw ang misteryo sa tulay ng haba, hinanap ng aming team ang pamilya ni Mary. Naniniwala kaya sila na kaluluwa ni Mary ang nagpaparamdam sa tulay? Kasama sina Nika, Lyneth at Elisa, pinuntahan din ng isang faith healer ang lugar. Anong mga lihim kaya sa tulay ang kanilang madidiskubre? Dito sila sa kahoy nakatira. Every year, kailangan may mamamatayan. Diyan sa kabila. Nakatayo, umiiyak. Parang kasing edad nitong dalawa. Makiangkas sa pagbaybay sa kasagutan sa kinatatakutang tulay sa Negros Occidental. Sa aming pagbabalik. Para malaman kung ang babaeng nakiangkas nga ba kina Nika at Lyneth ang sinawimpalad na nursing student sa tulay na si Mary. Tinunto ng aming team ang kanyang pamilya, pero tumanggi silang magpa-interview sa kamera. Gayunman, nanindigan silang hindi nito kamukha ang babaeng nakiselfie di umano kina Nika at Lyneth. Samantala, sa pag-asang makausap ang di umano hindi matahimik na kaluluwa, sina Nika, Lyneth at Elisa binalikan ng tulay kasama ang faith healer na si Brother Junel. Pwede man kung may mag-volunteer na hawakan yung kamay niya, tapos sa kanya ko mismo ipaparamdam, pwede man yun. Ipaparamdam lang siya. Bukas ako ngayon ng third eye ko. Naramdaman ka? Marami nakakasidente dyan, mostly sa mga motor. Every year, kailangan may mamamatayan. Diyan sa kabila. Nakatayo, umiiyak. Parang kasing edad nitong dalawa. At bakit ka nagpapakita sa akin? Yung umiiyak? Yung umiiyak na babae. Lumalaban. Hindi kaya. Bigat, sir. Ayon sa faith healer na si Brother Junel, ang nahagip daw sa selfie ni Nika at Lyneth. Kasi dalawa man kanina ang nagsagot nung tinawag ko na yung kung sinong umangkas, dalawa man ang pumunta. Kaso, yung uli siguro yung nakuha na ng picture kaibigan nyo. Punta pa lang kayo dito, may umangkas sa inyo. Kaso siguro, nakita ng kaibigan nyo na parang gaganon-ganon kayo, mag-aksidente ba o baka napagtripan din kayo sa daan, kaya sumingit sa inyo. Yun lang siguro nakita sa kamera. Kung si Jasmine yun, pasensya kasi hindi na kami dumadala sa puntod mo. Salamat dahil tinulungan mo kaming mapalayo sa disgrasya. Kung iti-check nyo po yung color banding or transition po nung light to shadow, merong orange tint na nag-i-exist po dun sa dalawang tao na nasa harapan nung sinasabi nilang multo. Pero yung orange tint po na yun, hindi siya nag-i-exist dun sa pangatlong tao. Dun sa highlights ng mata ng pangatlong tao na hindi nag-a-align dun po dun sa motion ng buong larawan. Tingin ko po edited. Hindi naman kayo namin pinipilit na maniwala sa amin. Nagsasabi lang kami ng totoo. Hindi talaga edited yun. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. Palagi po tayong kumapit sa Panginoon kasi po siya yung may alam, tsaka siya yung daan natin. Kung hindi makasubong ka, abi pagpuhuay na. Dahil, palangga, naging kaya. Marami sa ating mga yumaong mahal sa buhay na wala sa mundo na hindi sila handa. Kaya raw may angkas o pasan silang bigat ng loob
Namiss ko lang siya. At sa kanilang paglalakbay sa kabilang buhay, mananatiling may nakalaang tulay para maipadama sa kanilang mga naiwan na nandyan lang sila at patuloy na nagmamahal. Pepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God. May nakita talaga ako. Pero palang ngipin. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Buti tapos mahaba yung pupong. Let us pray. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.